makinig ka. Magaling! At sa ngayon, meron ba kayong mga bibig? Ilagay ang kamay sa bibig at sabihin, bibig, huwag maingay. Ngayong hapon, ang kwento ko ay tungkol sa halo-halo espesyal. Halo-halo, halo-halo, halo-halo espesyal. Nakahiga ako sa kama. Masama ang aking pakiramdam. Lunes ngayon, at isang linggo na akong nasa bahay at naging sakit. Gusto ko nang makita ang araw. Gusto ko nang makasama ang aking kaibigan. Binigyan ako ni Mama ng gamot at nagpatong siya ng malamig na pipo sa aking noo. Ang pait ng gamot! Ang sabi ko, makatutulong ang gamot para guminhawa ang pakiramdam mo. Sabi ni Mama na naghahanda pumasok sa trabaho. Uuwi ako na maaga at bibili tayo ng pizza. Mag-isip ka na masayang lugar, Jackie. Kaya, pumikit ako at inisip ko ang pabihirang kusina ni Lola Ita. Ang kusina ni Lola Itang ay laging masaya. Isipin ko lamang ay napapangiti na ako. Kung mainit sa tag-araw, kung malamig sa tag-ulan, laging magaan sa aking pakiramdam. Lalo na tuwing merienda. Kapag unti-unting humahaba ang araw sa mga ibabaw ng bukilid ng mga tubo. Jackie, isang malumanay at kilalang boses ang pumulong sa tenga ko. Pagmulat ko, nakita ko si Lola Itang na naglaiti sa akin. Nagmula pa siya sa pagtihirang kusina. Nagugutom ka ba? May dala akong merienda. Inilabas ni Lola Itang ang isang plato na mainit-init pang pipika na nakabalot sa dahon ng saging. Nagbudbud ako ng sinadyan ng niyog at agad pumuti ang aking pakiramdam. Salamat po sa pagdalangin sa akin. Ang sabi ko, dudumang muna ako para gawan ka ng paborito mong makanin. Para bumalik ka na, sabi ni Lola Itang. Kahit nakasama ko rito si Lola Itang at nalayo siya sa kanyang tahanan sa probinsya, dala niya ang hiwaga ng mga bukirin ng mga tubo at pagbihirang kusina. At Martes, pinakuluan niya ang isang kaldero ng champurado at inihain ng may kasamang tuyo. At pagdating ng Merkules, naghanda siya na entaymada, higit na ng sigilda at sukal at kinagdad ng keso. At pagdating ng Webes, nagprito siya ng saging na turon, malutong at nababalot sa tunaw ng asukal. At pagdating ng Biyernes, ang pinakagusto kong araw, araw ng halo-halo. Nakahalo si Lola Itang ng iba't ibang sahog sa matangkad niyang baso sa panghalo-halo. Sunod ang mga minatamis na saging, nata de coco, pula at perdeng gulaman, sa kutsara ube, mahalimuyak na langka at isang hiwa na leche flan. Pinupuno ni Lola Itang ang baso ng hinastas ng yelo. Isang buhos ng gatas mula sa lata ang lumulutang sa yelo. Lumalangot-ngot ang yelo sa aking ngipin. Ang prutas ay matamis at mamata. Ang leche flan ay malambot at matamis sa aking dila. Tunay na hiwaga! Kinahapunan, pag-uwi ni Mama mula sa opisina, nilagay niya ang termometro sa aking bibig. Inalis niya ito at humiti. Inulit-ulit niya ito inilagay sa aking bibig at humiti. Magandang balita, Jackie! Magaling ka na! Mabilis ang gamot! Sabi ni Mama. Tumingin kami ni Lola Itang sa itatsa at humiti.
alam namin na hindi lamang ang gamot ang mabisa. Malaki ang pagmamahal nito ang pagmamahal ni Lola Isa at ng maraming mahiwagang kakanin mula sa pabihirang kusina. Dito nagtatapos ang aking kwento. May natutuhan ba kayong aral sa aking kwento? Ano ba ang natutunan niyong aral sa aking kwento?